Magandang araw ulit mga kaibigan, welcome back to my channel. Ipagpatuloy po natin itong pag-aaral sa mga argumento ni Jared Almazora kontra dito sa may Baptist. So nakaraan po nahinto tayo dun sa sinasabi ni Jared na itong Baptist na ito ay protestante. So pakinggan ulit natin siya, isa-isa yung mga argumento na binabato ng batang ito. Una sa lahat, sinasabi niyo po, kami po ay hindi mga protestante. Protestant po kayo kasi unang-una nagsimula kayo kay Martin Lutero. Okay, nagsimula daw sila kay Martin Lutero. Alam niyo ang totoo, kung babalikan natin ang Catholic, history ng Catholic, hindi naman talaga si Martin Luther ang original. Although ngayon siya yung nasa Google, makikita mo sa history ng Father of Protestantism is si Martin Luther. Siya lang kasi yung naging, noong 15th century, naging tanyag na lumaban sa Catholic. Pero kung babalikan natin ang history ng Catholic, nung panahon nag-split sa dalawa, ang Catholic yung Orthodox and Roman. Nagkaroon po ng schism noong 10th century, between 10 and 11th century. Yung Pope ng Constantinople at saka yung Pope ng, actually hindi Pope ng Constantinople, ang tawag sa kanila noon ay Patriarch. Ang Pope po, yung tawag na nasa Roma. So itiniwalag ng Patriarch yung Pope ng Rome. Itiniwalag naman ng Pope ng Rome yung Patriarch ng Constantinople. Doon pa lang nagkaroon na ng mahabang history ng Catholic na meron nagpo-protest, meron sila mga dispute sa mga aral na kanilang ipinapangaral. So naging matindi yung dispute nila noong between 10 and 11th century hanggang sa tuluyan na maghiwalay ang Orthodox at ang Roman. Kasi nga, hindi sila magkasundo sa maraming bagay, lumala ng lumala. So kalauna, nagkaroon ulit ng schism between 13 and 14th century. Nagkaroon nga ng dalawa hanggang sa nagkaroon ng tatlong papa. Ngayon, kung susundan natin itong basihan ni Jared na Google, isa sa nagkiklaim na naunang church sa lahat ay Orthodox. Kasi halos sabay silang umiral. Nag-split lang sila noong 10th and 11th century. Kaya kung tatanungin mo, anong church talaga ang nauna? Yung Orthodox ba o Roman? Parehas sasagot yan silang nauna. Sila yung may kaugnayan doon sa mga apostol at kay Kristo. Kaya hindi pwedeng paniwalaan mo agad na yung Roman Catholic o Roman Apostolic Catholic Church ang may kaugnayan sa panahon ni Kristo. Ngayon, nung dumating itong si Martin Luther, 15th century, meron siyang mga aral, pareha siya ng Orthodox na hindi sumasang-ayon na magkaroon ng Pope, na magkaroon ng Papa na mayroong supremacy over all. Kasi nga, ang Orthodox patriarchy naman sa kanila. Ito yung mga parang mga matatanda na mga sinaunang o mga elders, mga ganon sa church. Si Martin Luther, nag-establish na ng kanyang sariling church na kung tawagin nga Lutheran Church o Protestant Church. Pero hindi siya yung original na nagkaroon ng dispute over Roman Catholic, kundi ang Orthodox na kasabayan nilang umiral. So, ituloy po natin. Pasa-pasa na yan. Hanggang sa Bakit yung nasabi, alam niyo po ba yung namin? Kasi Trail of Blood. kasi kapatid, hindi naman kayo galing kay Kristo. Dahil wala namang sinabi si Kristo, 16:18 ng Mateo, o kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking Bible Baptist Church. Wala sa Biblia. Tama naman si Jared, wala naman sinabi sa Mateo 18 na sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang Baptist Church na sinabi ni Kristo. Gayon din naman, wala naman sinabi si Kristo, Pedro, sa ibabaw mo, itatayo ko ang Roman Catholic Apostolic Church o the Holy Roman Catholic Apostolic Church. Wala din naman yun Diba? Pag susundan mo yung argumento ng batang ito, wala ka rin mababasang ganun sa Mateo 16:18. Tuloy natin. Wala ka pumagitan Bible Baptist Church na sinabi. Sa bakit tinatanggap niyo kapatid, wala talaga sa Biblia.
Ang baptist po ay authority po galing sa Diyos. Tama. At yung binigyan ng authority, 16:19 ng Mateo, si Pedro. At si Pedro, yung pinagpasahan ng susi at binigyan ng authority sa 19, ang sinabi, alamang ipahintulot mo sa lupa, ipapahintulot sa langit. Baptist ba si Pedro? Hindi naman nagbabautismo si Pedro. Ang binigyan daw ng authority sa Mateo 16:19 ay si Pedro. Dahil mababasa mo nga naman ang binigyan ng susi. Si Pedro. Pero alam niyo sa Biblia, may mababasa, hindi lang naman si Pedro binigyan ng authority, kundi lahat ng apostol hanggang kala Apostol Pablo, tsaka kay Apostol Bernabe. Pero nakatawag pansin lang dito, hindi naman baptist si Pedro. Hindi naman daw bumabautismo si Pedro. So tignan nga natin sa Biblia kung totoo yung sinasabi ng batang ito. Sa Juan 4:1 hanggang 2, ganito ang sinasabi. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalita ng mga Pariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Yung nga si Juan Bautista. Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. So ang sabi sa talata, ang hindi bumabautismo si Jesus. Kasi kung hindi rin bumabautismo si Pedro, di sana sinabi diyan, bagamat hindi bumabautismo si Jesus at si Pedro. Kaso ang sabi, ang hindi bumabautismo si Jesus. Kasi ang may tungkulin na binigyan niya ng pagbabautismo, ang mga alagad. Kung matatandaan niyo, di ba, sinabi ni Kristo, bautismuhan niyo sila. O, kasama si Pedro dun eh. Kaya malabo talaga yung argumento ng batang ito. Sariling pagpapaliwanag lang niya. Ituloy po natin. Hindi po kay Pedro. Okay. Pastor nyo, tanong ko sa inyo, nung first century, meron na ba kayo noon? Meron na wala? 30 AD. First century ang tanong ko, 33 AD. Ngayon, may pastor na ba kayo nung kapatid? Meron na wala? Pastor, wala po mga pastor. Ayun, salamat. Salamat. Sa mga katwid, tinatanggap mo, walang pastor noon, kundi pare. Pare. Obispo. Meron, obispo. Basahin natin sa 20:28 ng gawang nakalagay na kayo naman na ginawang mga obispo. At yung obispo, 7:24 ng Hebreo, sa ibang translation, na nakaugnay sa Greek ay pare. Hindi may pare nun, pastor. Kasi So pinapalabas lang nito na Jared, ang mga baptist ay wala pang pastor noong 1st century AD. Na wala ang authority kasi 1st century wala naman silang leader dun eh. Kailan na sila lumabas? Yun ang pinalilitaw ni Jared. Ang nakakatuwa lang, pari daw nung araw o obispo. Ang binasa niya, Gawa 20:28. Ang nasa Gawa 20:28, Iglesia ng Diyos. Upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos. So lalong lalabas sa Acts 20:28 na ito ay hindi Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit? Kasi yung mga obispo dito, may mga may mga asawa, pinapayagang mag-asawa. Basahin natin ang 1 Timoteo 3:2. Basa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Asawa ng isa lamang babae. Mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. So ang obispo na tinutukoy sa Gawa 20:28, pwede mag-asawa. Sa Katoliko, di ba, bawal mag-asawa. Ang nakakatawa daw, ang unang pope daw sa Rome, kauna-unahang papa ay si Pedro. Si Pedro may asawa yun eh. Diba? Kaya malayo ang turo ng aral ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Salungat sa aral ni Kristo. At yung binabanggit na obispo na yan, namamahala yan sa bahay ng Diyos. 1 Timoteo 3:15 kung itutuloy nyo. At saka sa 3:5, Iglesia ng Diyos yan, hindi Iglesia Katolika Apostolika Romana. Napakalayo.